Ang manugang na umibig sa biyenan habang nasa ibang bansa ang asawa. Nagulantang ang buong pamilya sa nakakagulat na katotohanan. Ang kwentong ito ay sinalaysay sa channel na Mga Pirasong Buhay, kung saan pinagsasama-sama namin ang tila watak-watak na mga karanasan upang makabuo ng isang larawan na puno ng matinding damdamin at minsan ay hindi ka panipaniwala. Ito ang kwento ng isang batang manugang, isang biyena ang lalaki na nawalan ng asawa at isang asawang nagtatrabaho sa ibang bansa. 3 taon na magkasama sa isang bubong sa isang relasyon, ngunit hinilang ang tadhana sa isang hindi inaasahang gulo. Ang buwan ay nasa tuktong kalangitan, ang malabong liwanag ay dahan-dahang bumababa sa lumang bubong na yero. Sa isang simpleng bahay na tahimik na nakatayo sa tabi ng ginintuang palayan. Ang huning ang kulihlik ang tahol nga aso sa malayo at ang amoy ng usok ng kahoy sa hangin ay lalong nagpatindi sa katahimikan ng gabi sa probinsya. Sa maliit na silid sa kaliwang bahagi ng beranda, si Clara, isang bagong kasal na nasa 22 taong gulang pa lamang, ay nakaupo ng mag-isa sa bintana. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo sa madilim na kawalan. Hawak niya ang liham na dali-daling isinulat ng kanyang asawa bago sumakay na eroplano na sariwa pa ang amoy na tinta, ngunit ang maksalita ay matagal nang nanlamig. Si Ariel, ang kanyang asawa, ay halos 4 na buwan nang umalis ng Pilipinas. Nagpunta siya sa Japan upang magtrabaho bilang isang OFW na may pangarap na kumita ng sapat na pera para makapagpatayo ng sariling tindahan ng motorsiklo tulad ng masigla niyang sinabi bago ang kasal. Ngunit mula nang umalis siya, ang matawag ay lalong dumalang, ang mga mensahe ay naging maikli at walang damdamin. Minsan isang buong linggo siyang hindi tumatawag na parang nilalamon ng hangin ang puso ni Clara. Ang tanging kasama niya ngayon ay ang kanyang biyenang lalaki, si Mang Tonyo. Isang tahimik na lalaki. May prinsipyo, naranasan ang sakit ng maagang pagkamatay ng asawa at mula noon ay tanging si Ariel lamang ang kanyang naging anak. Hindi siya sanay magpakitang damdamin, hindi mahilig magsalitang malambing, ngunit bawat maliit na kilos niya, mula sa pag-abot ng baso ng tubig hanggang sa paglalagay ng jacket sa balikat niya habang nagsasampay ng damit sa gabi, ay nagtataglay ng isang tahimik ngunit matinding pagmamalasakit. Noon kinatatakutan ni Clara si Mang Tonyo, ngunit ngayon ay unti-unti siyang nagmamalasakit. At hindi niya alam kung kailan ang pagmamalasakit na iyon ay naging ibang pakiramdam, mas malalim, mas malambot at mas mahirap bigyan ng pangalan. Hindi niya magawang ipagtapat, hindi rin niya magawang harapin dahil ito ay isang bawal, isang bagay na kung matuklasan ay maaring magdulot ng pagkasira ng buong pamilya. Ngunit ang tadhana ay hindi hahayaan ang sinuman na umiwas ng matagal. Isang gabing maulan at mahangin nang tumawag si Ariel na may kakaibang tono sa boses. Hindi siya sigurado kung makakauwi agad. "Huwag mo na akong hintayin," ang sabi niya. Ito rin ang gabi kung kailan nagsimulang lumit ang distansya sa pagitan ng dalawang nag-isang puso sa bahay na iyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang kontrobersyal na pag-ibig, kundi isang nakatagong katotohanan, isang lihim na kayang gulantangin ang isang buong pamilya. Handa ka bang sumama sa amin sa emosyonal at mapanakit na paglalakbay na ito? Si Clara ay naging manugang sa isang madalian, simple ngunit puno ng tawanan na kasalan. Hindi gaanong marami ang kamaanak ng makabilang panig, ngunit lahat ay masayang nagbigay ng pagpapala. Ang dating munting dalaga ay naging asawa. Ang iba pumasok sa bahay ng asawa na may luha sa mata, halo-halong pananabik at pag-alangan. Ang simpleng bahay ng pamilya ni Mang Tonyo ay nakatago sa ilalim ng puno ng kawayan na buong taon ay hinahangin ng mahina. Sa tagulan, ang patak ng ulan ay parang isang malungkot na awit. Ang pagiging manugang dito ay hindi mahirap, hindi rin madali, dahil hindi kailangang harapin ni Clara ang isang biyenan o hipak tulad ng iba na isa lamang siya. Nahaharap siya sa isang pakiramdam ng kawalan at isang biyenang lalaki na sobrang kalmado, sobrang tahimik. Mula pa sa unang araw niya sa bahay ng asawa, naintindihan ni Clara na hindi ito lugar nga masiglang tawanan, lalo na hindi lugar para manggarap ng mga luho. Lahat ay mayos, malinis at may kaayusan. Si Mang Tonyo ay gumigising ng eksakto alas 4:00 gram umaga, nagkakape, nag-ehersisyo at nagwawalis sa bakuran. Sa oras ng pagkain, kumakain siya ng tama sa oras, hindi sobra, hindi kulang. Bihira siyang magsalita, ngunit ang kanyang mamata ay hindi malamig. Nagpapanatili lamang siya en distansya sapat na upang maramdaman ni Clara na ligtas siya, ngunit nagdudulot din ng pakiramdam ng pag-isa. Nang umalis si Ariel, lalong lumungkot ang bahay.
Ang tatluhang kainan ay dalawa na lang ang kumakain. Kaya lumiit din ang hapag at naging simple ang maputahe. Tahimik na nagluluto si Clara at tahimik namang kumakain si Mang Tonyo. Sa mga pagkataong iyon sanay may ingay ng telebisyon, isang walang kabuluhang kwento o kahit ang tawa ni Ariel mula sa telepono, ngunit ang matawag ay lalong dumalang. Sa simula ay gabi-gabi tapos ay lumambot hanggang sa tuluyang nawala. Hindi nagalit si Clara, tahimik lamang niyang tiniklop ang bawat damit na iniwan ng kanyang asawa, inayos ang ito sa aparador na parang ang paggawa nito ay makakapagpanatili sa init ng lalaking pinaniwalaan niyang magiging sandalan niya habang buhay. Isang umaga habang nagwawalis sa bakuran si Clara ay inatake na low blood pressure at nahimatay sa tabi ng puno ng saging sa likod bahay. Si Mang Tonyo ang nakakita sa kanya, binuhat siya sa kanyang likod at tumakbo patungo sa kalapit na health center sa kabilang malakas na ulan. Ang halos 60 taong gulang na lalaki na may bahagyang kuba ay naglakat ng matatag sa maputik na palayan upang iligtas lamang siya. Nang magising si Clara, nakita niya ang sarili na nakahiga sa higaan sa ospital. Ang jacket ng kanyang biyenan ay nakapatong sa kanya at ang kamay nito ay nakalagay pa rin sa ulunan, bahagyang nakapikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang paguga ang kanyang puso, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong talagang nangangailangan at nag-alala sa kanya, isang bagay na matagal nang hindi ginagawa ng kanyang asawa. Ang bahay ay nanatiling tahimik, ngunit ang damdamin ng tao ay nagsimulang gumalaw at wala sa kanila ang nakakaalam na ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Mula nang mangyari ang kanyang pagkakasakit, napansin ni Clara ang maliliit na pagbabago. Napakaliit ngunit hindi may tatatago kay Mang Tonyo. Kung dati bahagya lamang siyang tumatango bilang pagbati sa umaga, ngayon ay kusa siyang nagtatanong, "Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, anak?" Kung dati tahimik lamang siyang nagwawalis sa bakuran, ngayon ay itinitigil niya ang walis, naghihintay na sabay silang lumabas. At kung dati laging nakatitig ang kanyang mata sa kawalan sa harap ng bakuran, ngayon ay paminsan-minsan itong tahimik na humihinto sa mukha ni Clara. Sa loob lamang ng isang saglit bago tahimik na umiiwas, nagbago rin si Clara. Hindi na niya ito nakikita bilang isang nakakatakot na lalaki tulad noong una siyang dumating. Sa halip, nakita niya ito bilang isang matandang puno na tahimik na nagbibigay ng lilim, isang uri ng kalambingan na naiba sa kasiglahan, pagmamadali at pagiging pabigla-bigla na naranasan niya kay Ariel. Nagsimula siyang bumati sa kanya ng mas malambing ang boses na may halong kaunting init. Niluluto niya ang paborito nitong ulam, nagluluto nilagang isda sa palayok na iniwan ng kanyang biyenan at nagbabalat ng prutas sa plato bago ito lumabas sa beranda. Walang nagpapaalala sa kanya na gawin ang mga bagay na ito, ngunit naramdaman niya na gusto niya. Isang hapon habang nakaupo sila at nakakape sa beranda, malakas na humahangin ang hangin sa buong palayan. Biglang nagsalita si Mang Tonyo, "Nung bata pa ako kasing edad ni Ariel, nagtrabaho rin ako sa malayo. Pag-uwi ko, patay na ang asawa ko. Sa unang ilang taon naramdaman ko na parang wala na akong saysay sa buhay." Hindi sumagot si Clara, ngunit alam niyang nagbubukas ng loop ang matanda. May mga bagay na kapag nawala hindi na babalik. Ang tanging magagawa natin ay mamuhay ng marangal sa kung anong natitira. Ang boses niya ay malalim, bahagyang naapektuhan ng uso ng kape at ang kulay ng hapon ay unti-unting kumukupas sa likuran nila. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Clara. Ang pahayak na mamuhay ng marangal sa kung anong natitira ay patuloy na umalingaw sa kanyang puso. Tinanong niya ang sarili, ano ang natitira sa kanyang buhay? Isang hiwalay na kasal, isang asawang lalong nanlamig, o ang kakaibang init na ito na unti-unti niyang natatanggap mula sa lalaking iyon. Ngunit hindi pinayagan ni Clara ang sarili na mag-isip ng malalim. Tahimik siyang naglagay ng kamay sa nagbuntong hininga at sinubukang makatulog. Samantala sa labas ng bakuran, ang huningang kulihli ay patuloy na umalingaw-ngaw. Kinabukasan, gaya ng dati, maaga siyang lumabas sa bakuran. Ngunit sa pagkakataong ito, naghihintay na si Mang Tonyo. Sa maliit na batong mesa, isang tasang mainit na kape ang nakalagay sa tabi ng isang baso ng soy milk. "Sa tingin ko gusto mo ito, anak. Dati madalas itong ipinagtitimpla sa akin ng asawa ko, parehong-pareho ang amoy." Natigilan si Clara sandali, pagkatapos ay ngumiti ng bahagya at umupo sa tabi niya. Iyon ang unang pagkakataon na napakalapit sila sa isa't isa nang walang anumang pumapagitna.
Hindi ito pagkaasiwa, hindi ito hadlang sa katayuan kundi dalawang nag-isang tao na nakataong nakatuklas ng isang bagay na hindi pa nila kayang pangalanan. Hindi pa sila nagmamahalan ngunit hindi na sila estranghero. At sa maliit na mundo sa tahimik na baryo, may isang bagay na tahimik na sumisibol sa ilalim ng lupang mga bagay na tila imposible. Huling bahagi na ngang taglagas biglaan ang pagulan. Ang kalangitan ay kulay abong parang magbabagsak ng bagyo, ang makawayan sa dulong baryo ay humahagibis sa malakas na hangin. Nang araw na iyon sabay na nakpunta sina Mang Tonyo at Clara sa puntot ni Aling Susan ang asawa niya at biyenan ni Clara sa mismong araw ng kanyang kamatayan. Hindi niya hinahayaan na ipaalala ng sinuman. Bawat taon ay siya mismo ang naglilinis ng damo na gayos ng insenso at maingat na naglalagay ng prutas at bulaklak. Sumunod si Clara, may dalang basket ng prutas at buwig ng puting liryo. Hindi niya gaanong kilala ang kanyang biyenan, nakita lamang niya ang ilang lumang litrato na nakatago sa aparador kung saan ang babaeng iyon ay ngumingiti ng matamis na may mahabang buhok na umaabot sa kanyang likod. Siguradong mahal na mahal ka nanay mo, mahinang sabi ni Mang Tonyo pagkatapos kang mahabang katahimikan. Nagulat si Clara at lumingon, ano po ba ang nagawa ko para mahalin ako ni Nanay Itay? Dahil nanatili kang mapayapa, nagbigay kang sakripisyo para sa bahay na ito. Bihira ang sa edad mo ang makagawa niyan. Ang boses niya ay hindi mabigat, hindi rin papuri kundi isang banayad na pagkilala, ngunit biglang sumikip ang dibdib ni Clara. Yumuko siya ng napakalalim sa puntot ng yumao. Hindi niya alam kung dahil sa pagmamahal o sa kahihiyan sa lumalagong damdamin niya para sa mismong lalaking nakatayo sa tabi niya. Biglang bumuhos ang ulan, walang nakahanda ng payong. Dali-dali silang sumilong sa dala ni Mang Tonyo na jacket at naglakad pabalik sa baryo. Maputik at madulas ang daan. Sa kalagitnaan ng daan na dulas, si Clara sumakit ang paa niya at umiyak siya. Sinubukan niyang tumayo ngunit hindi na makalakat. Lumingon si Mang Tonyo at tiningnan siya ng matagal, pagkatapos ay walang imik na yumuko at dahan-dahang binuhat siya sa kanyang likod. Huwag kang mag-alala, ganyan din ang nanay mo nun. Lalo pang lumakas ang ulan, ang hangin ay humahagibis sa kanilang mga mukha, basang-basa ang jacket at puno ang putik ang laylayan ng pantalon. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan, matatag pa ring naglakad ang lalaki, malalim at mainit ang kanyang likod. Ipinatong ni Clara ang kanyang mukha sa balikat niya, ang tubig ulan ay nahalo sa kanyang maluha. Walang nakakaalam kung iyon ay pahanga, pasasalamat o isang bagay na iba pa na nagbabanta. Nang makawi, ibinaba siya sa harap ng pintuan at dali-daling kumuha ng tuwalya para punasan ang kanyang buhok na parang isang ama, ngunit nanginginig ang makamay nito at umiwas ang kanyang mamata. Si Clara naman ay tahimik na nakaupo, hinayaan ang magaspang na kamay na dahan-dahang haplusin ang kanyang basang buhok na nagdulot ng isang pakiramdam na sabay na ligtas at mapanganib. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog, si Mang Tonyo rin ay hindi. Ang dalawang tao sa dalawang silid na pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na dingding na kahoy ay parehong gising, parehong nakarinig sa patak ng ulan sa bubong na parang magulong tibok ng puso. May mga sandali na hindi na kailangan ng salita dahil pagkatapos ng pagbubuhat sa gitna ng ulan, alam nilang dalawa na hindi na sila makakabalik sa dati. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon, nagsimulang magbago ang simpleng bahay. Walang nagsasalita, walang naglalakas loob na pangalanan ang mga pagbabago, ngunit lahat ay naroon, tahimik, lingit at punong ang bigat. Hindi na iniwasan ni Clara ang tingin ng kanyang biyenan tulad ng dati. Pinanatili pa rin niya ang paggalang, ang pagiging magalang, at tinawag pa rin siyang Itay sa isang malambing na tono, ngunit sa bawat kilos, sa bawat aksidenteng pagdampinga, kamay habang nag-abot ng tubig, mayroong isang bagay na hindi na simple. Si Mang Tonyo naman, ang lalaking iyon, ay hindi kailanman inakala na siya ay magugulat. Sa edad na malapit sa 60, sanay na siya sa kalungkutan, sanay na sa katahimikan, at higit sa lahat sanay na sa pamumuhay para sa iba. Ngunit tuwing naririnig niya ang mayapa ni Clara na dumadaan sa pintuan ng kanyang silid, sa tuwing nakikita niya ang maliit na figura nito na nakayuko habang nagluluto sa ilalim ng dilaw na ilaw, naramdaman niyang lumalambot at umiinit ang kanyang puso. Ang init na iyon ay hindi mula sa kalan kundi mula sa presensya niya. Isang gabi na nawalan kuryente, madilim ang buong baryo. Ang hangin mula sa palayan ay humahangin ng malakas na nagpapalipat sa mga nakatumpok na pawid sa likod bahay. Si Clara ay abala sa isang maliit na kandila nang lumabas si Mang Tonyo, may hawak na lumang lampara. Inilagay niya ito sa mesa at umupo ng walang imik. Hindi rin po kayo makatulog, Itay? Tanong niya, mahina ang boses na parang natatakot sirain ang katahimikan.
O bigla kong naramdaman na may kulang. Magkasama silang umupo sa malabong liwanag na iyon. Ang lampara ay nagpapalabas ng anino sa dingding na nagbibigay sa mukha nito ng isang hindi may paliwanag na kalungkutan. Nakita niya na mas matanda na ito ngunit dahil doon lalo itong lumapit. Ang dating istriktong biyenan ay parang isang lalaki na unti-unting ibinababa ang kanyang pananggalang upang ilantat ang kanyang kahinaan. Pagkaraan ng ilang sandali bigla niyang sinabi, "Nung bata pa ako kasing edad ni Ariel may minahal akong isang babae na halos kamukha mo." Ang masalitang iyon ay nagpahinto sa puso ni Clara. Hindi na siya nagtanong pa ngunit nagtagpo ang kanilang mga mata sa katahimikan at hindi na kailangan ng anumang salita. Alam niyang hindi ito isang kuwento mula sa nakaraan. Ito ay isang pagtatapat banayad maingat ngunit nakakapanindig balahibo sa katotohanan. Nang gabing iyon nang bumalik na ang lahat sa kanilang silid muling bumalot ang dilim sa bahay. Ngunit sa pagitan ng dalawang silid na pinaghihiwalay ng isang maliit na pasilyo may 2 tao na hindi nakatulog. Hindi nila nilampasan ang hangganan ngunit ang distansya ay nawala na. Hindi dahil gusto nilang maging mas malapit kundi dahil wala na silang sapat na dahilan upang manatiling malayo. At sa banayad na dilim ng isang gabi na nawalan ng kuryente, 2 puso na inakalang sarado na sa damdamin ay unti-unting nakahanap ng liwanag sa isang bawal. Isang linggo matapos ang pagkawalan kuryente may kasalan sa kalapit baryo. Inimbitahan si Mang Tonyo, ngunit hindi maginhawang pumunta. Nang mag-isa kaya inanyayahan niya si Clara na sumama upang may kausap. Nag-alinlangan siya ngunit sa huli ay pumayag dahil ayaw niyang mag-isa itong pumunta sa malayo. Nagmotorsiklo sila, naghintay ito sa kanya at sa likod nila ay ang malamig na simoy ng hangin ng unang bahagi ng tag-ulan na tumatagos sa manipis na mga damit. Lumayo nang maingat si Clara, ang kanyang kamay ay bahagyang nakakapit sa upuan ng motor, sinusubukang panatilihin ang distansya. Ngunit sa tuwing umuga ang motor sa lubak na dadampi siya sa likod nito kung saan ang tibok ng puso ay matatag pa rin na parang matagal ng tahimik na lumalaban sa kalungkutan. Masigla ang kasalan, maraming tao at malakas ang tugtog. Nakaupo si Clara sa mesa ng kababayhan at kinantiyawan siya ng ilang babae. Manugang kasama ang biyenan parang mag-ama na ikakasal. Ang kalahating biro, kalahating seryosong pahayag na iyon ay nagpadugo nga. Mukha ni Clara ngunit dali-dali siyang tumalikod na parang walang narinig. Pabalik sa huling bahagi ng hapon, malakas ang hangin at makulimlim ang langit. Nang dumaan ang motor sa isang liblib na biglang bumuhos ang ulan. Dali-daling ipinarada ni Mang Tonyo ang motor sa isang abandonadong bubungan ng lumang bahay sa gilid ng daan. Magkasama silang sumilong sa masikip na espasyo na katalikod. Sa isa't isa sinusubukang manatiling tahimik. Ngunit ang sunod-sunod na pata na ulan sa yero, ang hagibis ng hangin sa pagitan ng gasiwang ay parang dumadampi sa isang bagay sa loob, isang bagay na matagal ng pinigilan. Lumingon si Clara, ang kanyang mata ay nagtagpo sa kanyang mata. Sa sandaling silang dalawa ay nakatinginan, walang tao sa paligid, walang salita, tanging ang malakas na tibok lamang ng puso. Itay mahina niyang tawag, halos isang bulong. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Matagal lamang niya itong tiningnan, at pagkatapos walang nakakaalam kung bakit ang kalahating metro na distansya ay unti-unting lumapit, na parang may isang hindi nakikitang lubid na humihila sa kanila palapit, dahan-dahan, maingat ngunit hindi mapigilan. Hanggang sa nagdampi, ang kanilang malabi nangingini, dumaan ng panandalian tulad ng hangin, ang lahat ng kahulugan ng katayuan, hangganan at katinuan ay nagkawatak-watak. Dali-dali silang umatras. Pagkatapos ng sandaling iyon, balisang tumalikod si Clara. Mahigpit na kinuyom ni Mang Tonyo ang kanyang kamay na parang gusto niyang pigilan ang alon sa kanyang dibdib. Patuloy ang ulan na natiling tahimik ang maliit na bahay, ngunit ang nangyari, ang halik na iyon ay nagiwan ng hindi mabuburang marka sa kanilang relasyon. Isang halik na hindi dapat mangyari, ngunit kapag nangyari hindi na ito maaring ituring na hindi nangyari. At kapag narating ng tao ang kanilang hangganan, 2 lamang ang kanilang pagpipilian: umatras ng tuluyan o pumasok sa ipinagbabawal na teritoryo. Mula nang mangyari ang insidente sa ulan, hindi na tulad ng dati ang maliit na bahay sa gitna ng palayan. Walang nagsasalita, walang nagbabanggit sa nangyari, ngunit bawat tingin, bawat galaw, bawat aksidenteng pagdaan sa isa't isa sa kusina, sa bakuran ay puno ng nakakapanikip na kapaligiran. Nang gabing iyon, umuwi si Clara sa kanyang silid, umupo ng ilang oras sa gilid ng kama, ang kanyang kamay ay
patuloy na dumadampi sa kanyang ngalabi na parang hindi makapaniwala sa nangyari. Sinubukan niyang mahanap ng dahilan sa kanyang puso dahil sa malamig na ulan, dahil sa kalungkutan, dahil sa pasasalamat. Ngunit habang mas sinisikap niyang ipaliwanag, mas nakikita niya ang isang bagay na kamali siya. Nagkamali dahil hinayaan niya ang kanyang puso na lumampas sa hangganan. Nagkamali dahil hinayaan niya ang kalungkutan na magpatnubay sa isang pagmamahal na hindi dapat mangyari. At nakamali dahil sa kaibuturan niya, hindi siya nagsisisi. Hindi rin nakatulog si Mang Tonyo, lumabas siya sa bakuran tahimik na nakaupo sa beranda sa buong gabi. Ang matandang lalaki na dumaan na sa maraming pagsubok na walan ng asawa na hatid sa anak sa malayo ay natalo ngayon sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nagawang magmahal ng ganon. Isang minuto lamang, isang minuto lang, ngunit sapat na upang magpabago sa lahat ng bagay na hindi niya kayang harapin. Kinabukasan naging kakaiba sila sa isa't isa. Iniwasan ni Clara ang tingin nito, mas kakaunti ang kanyang sinasabi, mas mabilis kumain at mas maagang pumupunta sa kanyang silid kaysa dati. Sinubukan ni Mang Tonyo na panatilihin ang kanyang kalmadong boses, ngunit halata na iba ang tingin niya. Araw-araw walang nagbanggit sa halik sa ulan. Ngunit alam nilang dalawa na namumuhay sila sa isang kasalanan na walang kapakinabangan, walang kaparusahan, ngunit kumukulo sa ilalim ngang abo tulad ng baga. Isang hapon huminto si Clara habang nagluluto ng kanin at mahinang nagtanong na, "Galit po ba kayo sa akin, itay?" Nagulat si Mang Tonyo pagkatapos ay dahan-dahang umiling, "Hindi galit ako sa sarili ko." "Wala," nang sinabi si Clara. Alam niyang tumatakas ito. Tulad ng pagtakas niya sa kanyang sarili, ngunit gaano man sila kalayo magtago, ang pagkabagabag na iyon ay tahimik na sumusunod na parang hindi mahihiwalay na anino. Nang gabing iyon sumulat siyang isang liham na hindi niya ipinadala para lamang ilabas ang lahat ng kanyang damdamin na inakala niyang mabubuhay siya bilang anino sa bahay na ito. Ngunit ang aninong iyon ay walang ingat na lumingon at nakakita ng liwanag. Hindi laging nagmumula sa pagnanasa ang mamaling bagay. Minsan nagmumula ito sa kakulangan ng pagmamahal na sinisikap itago nga tao sa katahimikan. At kapag nagtagpo ang dalawang nag-iisang puso, minsan ang pagkakamali ay hindi na pagpipilian kundi isang hindi maiwasang resulta ng mga sugat na hindi gumaling. Nagbabanta na ang bagyo mula pa kaninang hapon, ang hangin ay nagpapalipat sa takip ng kulungan ng mano itim, ang maulap, ang kidlat ay kumikinang sa kalangitan na parang nagbabalita ng isang masamang mangyayari. Dali-daling tumakbo si Mang Tonyo para ayusin ang bubong ng kusina. Kinolekta ni Clara ang madamit na nakasampay sa bakuran. Pareho silang nagmamadali, ngunit palihim na nakatinginan bago dali-daling umiwas. Nang gabing iyon nawalan na, kuryente, bumuhos ang ulan na parang talon, malakas na umulan sa lumang bubong na yero at ang hagibis na hangin sa bintana ay nagpapabangga sa mga kawayan. Ang bahay ay parang nababalutan ng isang kaguluhan, hindi lamang mula sa kalikasan kundi mula rin sa loob. Nakaupo si Clara sa kanyang silid, yakap ang unan, ang kanyang nga mata ay nakatingin sa kumukurap na ilaw ng lampara. Sa beranda mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi niya alam kung dahil sa bagyo o kay Mang Tonyo na dumaan lamang at naglagay ngang isang palayo ng mainit na lugaw sa batong mesa sa harap ng kanyang silid. Walang sinabi, ngunit sapat na upang manginginig ang kanyang puso. Lumabas siya, hinagupit ng ulan ang kanyang pisngi at buhok. Nakatayo pa rin si Mang Tonyo sa tabi ng maliit na apoy. Madilim, ngunit nakita pa rin niya ang mukha nitong tensyonado at pagod. "Pumasok ka na, anak, malakas ang hangin," sabi nito. "Nakakain na po ba kayo ng lugaw?" tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi sumagot ang matanda. Nakaroon ng mahabang katahimikan. "Ayaw ko pong mangyari ang lahat ng ito, ngunit pagod na po ako." Nanginginig ang boses ni Clara. Tumalikot si Mang Tonyo, sinusubukang iwasan ang kanyang tingin. "Ako rin, ngunit ano ang magagawa natin?" Isang malakas na kulok ang bumagsak sa kalangitan. Dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito sa unang pagkakataon na siya ang nakusa. Sinubukan ni Mang Tonyo na bawiin ang kanyang kamay, ngunit nanatili siyang nakatayo ng matagal. Lalo pang lumakas ang ulan. Sa labas ay matinding bagyo at sa loob ng maliit na kusina ay dalawang tao na nanginginig sa harap ng huling hangganan. Nangingilit ang luha ni Clara. "Hindi na po ako makapamuhay ng ganito. Kailangan ko ng pagmamahal, kailangan ko ng masasandalan kahit pa ito ang pinakamaling bagay sa mundo." Lumingon si Mang Tonyo, basa ang kanyang nga mata, hindi niya alam kung dahil sa ulan o sa isang bagay na nagkawatak-watak. Sa loob niya hindi na mapigilan, hindi na maprotektahan, hindi na maitatanggi. At pagkatapos
ay nilampasan nila ang huling hangganan. Sa isang gabing may bagyo sa labas ay malakas na hangin at sa loob ay isang bagyo ng damdamin na sumiklap pagkatapos ng maraming buwan na pagpipigil. Kapag ang pag-ibig ay lumampas sa mga hadlang ng katinuan at pamantayan, hindi na ito nangangailangan ng dahilan upang umusbong, kailangan lamang ng isang sandali ng kapabayaan. At nang gabing iyon naging pag-aari sila ng isa't isa, hindi sa katayuan kundi sa puso kung saan walang sinuman ang makakapigil. 3 araw matapos ang bagyo, kakaibang asul na naman ang kalangitan. Maagang sumikat ang araw, kitang-kita ang bawat patak ng tubig na nakakapit pa sa mga sangangang kawayan sa harap ng bakuran. Ngunit sa bahay na iyon walang nagsasalita. Si Clara ay maagang bumangon at nagluto gayang dati. Si Mang Tonyo ay nakwawalis pa rin sa bakuran, nagpapakulong ang tubig at mayos na naglalagay ng set ng kape sa mesa na parang walang nangyari. Ang lahat ay tila payapa, ngunit ang mga nasa loob lamang ang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay kumukulo pa rin sa loob. Lumabas si Clara sa beranda, dahan-dahang inilagay ang mangkok ng lugaw sa mesa. Bahagya siyang yumuko, ang kanyang boses ay mahina na parang isang buntong hininga, paumanhin po. Hindi siya tiningnan ni Mang Tonyo. Dahan-dahan lamang siyang sumagot, huwag ka nang huminging ang paumanhin. Ang nangyari ay hindi na mabubura. Natigilan siya. Ang lahat ng damdamin sa kanyang puso ay biglang nakawatak-watak sa libu-libong, maliliit na piraso, sabay na nakakaluwag, nakakahiya, at malungkot na hindi niya alam kung paano umiyak. Sa sandaling iyon tumuno ang telepono, matinis at nakakabulag sa katahimikan. Iyon ang lumang telepono ni Clara na nakalagay sa istante malapit sa kainan. Lumabas sa screen ang pangalan na hindi na niya inaasahan. Ariel. Natigilan si Clara. Namanhid ang kanyang nga kamay sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay dahan-dahang pinindot ang answer, nangingig ang boses. Ariel. Ako ito. Sa kabilang linya ay naririnig ang ingay ng isang pabrika kung saan nagtatrabaho si Ariel sa Japan. Kumusta ka na ngayon, kumusta si Itay? Isang simpleng tanong, ngunit para kay Clara sa sandaling iyon ito ay parang isang matalim na kutsilyo na nakasaksak sa kanyang puso. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Mayos naman ako, Itay rin ay mayos. Ikaw, tahimik sandali si Ariel, pagkatapos ay bahagyang umiti. Pauwi na ako. May kailangan akong sabihin sa iyo at kay Itay rin. Pauwi. Halos ulitin ni Clara na parang isang reflex. Siguro maisang buwan mula ngayon. Huwag mong sabihin sa sinuman. Gusto kong sorpresa. Binitawan ni Clara ang telepono nang matapos. Ang tawa, ang buong katawan niya ay parang pinakaitan ng dugo. Ang mga salitang pauwi na ako, kailangan kong makipag-usap sa iyo at kay Itay rin ay parang mag-alarm bell na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Lumingon siya kay Mang Tonyo. Nakaupo pa rin siya roon, hindi gumagalaw. Kitang-kita na narinig niya ang lahat. Pauwi na siya, bulong ni Clara na parang nakukumpirma muli sa ayaw nilang marinig. Tumayo si Mang Tonyo nang walang sinasabi, pumasok lamang sa bahay at isinara ang pinto. Kinabukasan pumunta si Clara sa simbahan upang magtirik ng kandila para sa kanyang biyenan. Umupo siya ng ilang oras sa ilalim ng puno ng mangga na sinasabing pinakamalinaw na maririnig ang kanyang puso kapag nakaupo doon, ngunit ang kanyang puso ngayon ay maingay na parang isang palengke. Naalala niya ang araw pag-uwi ni Ariel, anong tingin ang ibibigay niya sa kanila at ano ang sasabihin ng mga tao kung malalaman nila ang lahat. At mas malala pa kung malalaman ni Ariel na ang sarili niyang ama ang kasama niya na lumampas sa hangganan na iyon. Nang gabing iyon, mas maaga ang hapunan kaysa dati, ngunit walang nakakain. Nakaupo si Mang Tonyo, nakatingin sa hapaghawak ang mangkok, ngunit walang nakain. Marahil, nagsimula siyang magsalita ng may pag-alinlangan. Dapat nating itigil ito bago pa maging huli ang lahat. Yumuko si Clara, naisip na niya iyon, ngunit nang marinig niya itong sinabi, niya sumikip ang kanyang puso. Kung ititigil ba natin, mabubura ba ang nangyari, Itay? Hindi sumagot si Mang Tonyo. Matagal lamang niyang ipinikit ang kanyang mata. Sa labas ng bakuran, humangin muli ang madahon ng kawayan ay nahuhulog sa beranda. Sa puso ni Clara nagsisimula pa lamang ang bagong bagyo. Nang umagang iyon, nagwawalis si Clara. Sa bakuran nang lumapit si Aling Nena, ang kapitbahay na 3 bahay ang layo. Maliit pa rin ang katawan, may suot na lumang salakot na may punit-punit na gilid at dali-daling umupo si Aling Nena sa batong bangko, kinakaway ang abaniko at nagsalita ng humihingal. Diyos ko, matagal ko na itong iniisip. Hindi ko na matiis. Nagulat si Clara, binitawan ang walis. Po ano po ba iyon, Ale?
Lumingalinga si Aling Nena na parang may takot na may makarinig pagkatapos. Ay kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang A4 na papel na nakatupi sa apat. Ibinigay niya ito kay Clara na may mapanudyong tingin. Tingnan mo kung kilala mo. Binuksan ni Clara ang papel at parang huminto ang kanyang puso sa isang sandali. Sa larawan ay siya at si Mang Tonyo na magkasama sa palengke. Hawak ni Mang Tonyo ang kanyang salakot habang siya naman ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mamata ay nakatingin dito na parang ngumingiti. Ang sandali ay tila ordinaryo, ngunit ang anggulo ng kamera mula sa malayo ay nagparamdam na silang dalawa ay nakakagulat na malapit. Hindi ko alam kung sino ang kumuha, ngunit ipinos nila sa grupo nga aming baryo kahapon. Mahigit 10 komento bulong ni Aling Nena, ang kanyang mata ay hindi may tago ang katuwaan na may halong pausisa. Sabi nila nasa malayo ang asawa at ang manugang ay may relasyon sa bahay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naramdaman ni Clara na umikot ang kanyang ulo, nanlabo ang kanyang pandinig, hindi na niya marinig ng malinaw ang magasalita ni Aling Nena. Tumayo siya, tiniklop ang larawan na mumutla ang kanyang mukha. Patuloy pa ring nagsasalita si Aling Nena, ngunit hindi na niya ito pinansin. Pumasok siya sa bahay, isinara ang pinto at sumandal sa dingding na kahoy. Ang larawan ay nasa kamay pa rin niya, ngunit ngayon ay parang isang patalim na direktang humiwa sa kanyang laman. Hindi niya alam kung sino ang kumuha, lalo na kung bakit sa oras na iyon. Isang beses lamang silang pumunta sa palengke upang bumili ng bigas at natatakot si Mang Tonyo na mainitan siya, kaya tinulungan siyang hawakan ang salakot. Isang maliit na sandali, ngunit sapat na upang maging paksa ng sismis. Dinala niya ang larawan kay Mang Tonyo kinabukasan ng hapon. Sa harap nito inilagay niya ang papel sa mesa, walang sinabi. Tiningnan niya ito at nanatiling tahimik. Nagsisimula na silang maginala, sabi niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong boses. Kinuha ni Mang Tonyo ang tasa, ang kape, ngunit nangingini ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang gabing may bagyo, direktang tiningnan niya ito sa mata. Ang kanyang mamata ay hindi na payapa kundi puno ng pag-aalala. Sa tingin ko dapat akong umalis dito sandali, ang sabi ni Clara na nagpatigil dito. Nais niyang pigilan siya, gustong tutulan, ngunit alam niya na hindi ito ang oras para maging makasarili. Patawad, sabi nito. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Ngumiti si Clara ng malungkot. Alam nating lahat na hindi ito may tatago ng matagal. Nang gabing iyon inayos niya ang kanyang magamit, ilang damit lamang, isang kwaderno at ang kanyang singsing sa kasal na inalis niya mula nang tumawag si Ariel. Nagiwan siya ng sulat kamay na papel sa mesa. Aalis ako sandali. Kapag dumating si Ariel, sabihin mo sa kanya na kailangan kong katahimikan para pag-isipan ang kasal na ito. Kung magiging mayos ang lahat, babalik ako. Kung hindi, alagaan mo ang iyong sarili. Clara. Binasa ni Mang Tonyo ang liham na mumula ang kanyang mamata. Walang nakakita sa unang luha ng matandang lalaki na dumaloy sa huling linya ng mga salita. Sa parehong sandali sa malayo nakatayo, si Ariel sa harap ng check-in counter sa Narita Airport. Sa kanyang bag ay isang maliit na kahon na naglalaman ng bagong pares ng singsing. Ngumiti siya ng mapait. Magugulat ka, Clara. Ang regalong ito ay siguradong hindi mo mahuhulaan. Mabilis na bumaba ang gabi. Tahimik ang baryo pagkatapos ng ulan, tanging ang huni ng mga kuligliksa manadamo ang naririnig. Ang mahinang hagibis ng hangin sa matatayog na kawayan. Sa simpleng bahay na dating isang kanlungan na kapayapaan, ngayon ay isang tahimik na digmaan sa pagitan ng dalawang lalaki na may isang dugo. Bumalik si Ariel bandang alas 9:00 gabi. Ang kanyang mukha ay malamig na parang bakal ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Wala siyang sinabi, hindi rin bumati sa kanyang ama. Tulad ng dati, tahimik lamang siyang umupo, nakbuhos ng tubig. Ang kanyang mamata ay puno ng pagtatantya. Kanina pa rin naghihintay si Mang Tonyo. Mula nang mag-usap sila kaninang hapon, wala siyang kinain. Nakaupo lamang nang hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Sa loob niya ay isang labanan sa pagitan ng pagiging ama at kasalanan ng isang lalaki na nagmahal sa maling tao. Saan ka galing ngayon? Mahina niyang tanong. Sa bahay ni Tio Seis, sagot ni Ariel. Ang kanyang mata ay nakatingin sa bakuran at marami akong narinig. Tumango si Mang Tonyo. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang ang tunay na bagyo ay nalalapit na sa mismong bahay na ito. Nakipagkita na rin ako sa abogado, patuloy ni Ariel. Sabi nila kung hindi pa legal na diborsyado ang mag-asawa, ang anumang relasyon ni Clara sa panahong ito ay maaring ituring na paglabag sa moralidad ng kasal.
Maari pa nga kayong kasuhan. Ang pahayag ay hindi banta kundi isang saksak na direkta sa puso ni Mang Tonyo. Hindi siya tumingala ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga. Kung gagawin mo iyon hindi, kita pipigilan, sabi niya nanginginig. Ang boses ngunit hindi nag-iisa, si Clara sa pagkakamali. Hindi nag-iisa sa pagkakamali, sigaw ni Ariel. Kaya pala inaamin mo, ang katahimikan nito ang kanyang sagot. Lumapit si Ariel, bawat salita ay binibigkas ng malinaw. Sa loob ng ilang taon nagtrabaho ako ng husto sa ibang bansa, hindi makakain ng maayos, hindi makatulog ng payapa. 3 beses sa isang buwan ay nagpapadala ako ng pera. Ngunit dito itay malapit ka sa asawa ko at nakakatulog pa kasama niya. Dumating ang sampal ng napakabilis. Hindi ito galing kay Mang Tonyo kundi kay Ariel. Natumba si Mang Tonyo, tumama sa gilid ng mesa. Napunit ang isang gilid ng kanyang labi at dumugo, ngunit hindi siya sumigaw o umiwas. Umupo siya ng tuwid, pinunasan ang dugo gamit ang kanyang lumang manggas, pagkatapos ay tahimik na tumayo. Maari mo akong saktan, hindi kita sisihin, ngunit kung gusto mong magtanim ng galit, galitin mo kaming dalawa. Napatawa si Ariel nang mapakla ang kanyang mata ay ligaw. Ano po ang ibig niyong sabihin? Lumingon si Mang Tonyo, tinitignan ang kanyang anak na parang huling pagkakataon sa buhay niya. Mula ng pakasalan mo si Clara, iniwan mo na siya sa kanyang kaluluwa. Naalala mo ba kung gaano katagal matapos ang kasal ay umalis ka patungong Japan? Naalala mo ba kung kailan ka huling tumawag sa kanya? Umalis ka dahil gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan, ngunit ang kailangan niya ay pagmamahal, hindi lang pera. Tuwirang sabi ni Mang Tonyo, kung mahal mo siya ng sapat, walang sinuman kahit ako ang makakapagitna. Natigilan si Ariel, umatras na parang ang nasalitang iyon ay mas masakit pa sa suntok. Mabilis siyang huminga, malakas na binaksak ang kamay sa mesa. Kaya ngayon ano ang gusto niyo? Pakasalan si Clara, mamuhay bilang mag-asawa at ipahayag sa mga kamag-anak ito ang dating asawa nga aking anak ngayon ay asawa ko. Hindi sumigaw si Mang Tonyo sa unang pagkakataon. Wala akong gusto ko lang maintindihan mo na hindi ko sinasadya. Ang lahat ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na dadalhin ko hanggang sa dulo ng aking buhay at hindi na mawawala. Namatay ang katahimikan. Napaupo si Ariel sa upuan, hawak ang kanyang ulo, bumubulong na parang nawawala sa sarili. Ano bang klaseng pamilya ito? Tumalikod si Mang Tonyo, pumasok sa silid at isinara ang pinto. Hindi nakalok. Ngunit ang pintuan na iyon sa pagitan ng ama at anak sa unang pagkakataon sa kanilang buhay ay tuluyang isinara. Maagang umaga, makulimlim ang langit na babalutan ng kulay abong ulap, ang buong paligid na parang nagbabanta ng isang bagay na masama. Isang taksi na may 4 na upuan ang huminto sa harap ng tarangkahan ng baryo. Bumukas ang pinto, lumabas si Ariel, may backpack sa balikat, hawak ang isang malaking bag ng regalo at may bahagyang ngiti sa labi. Malalim siyang huminga, ang pamilyar na amoy ng hangin sa probinsya na matagal na niyang namiss noong una siyang nasa ibang bansa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba ito ngayon. Iba, sobrang tahimik, sobrang lamig. Walang taong dumadaan, walang bumabati. Ang baryo ay tila nagtatago na parang may itinatago na ayaw nitong makita. Pumasok si Ariel sa bakuran ng bahay. Ang tarangkahan ay ang pamilyar pa ring kahoy na tarangkahan na siya mismo ang nagpinta noong unang taon ng kanilang kasal. Ngunit ngayon ang pintura ay nagbalat na at ang mga marka ng panahon ay malinaw na nakikita sa bawat hiblang kahoy na parang hindi mabubura na mga kulubot. Itay malakas niyang tawag, itinulak ang pinto at pumasok. Nandito na po ako. Walang sagot sa loob ng bahay. Pumasok si Ariel sa walang laman na kusina, umakyat sa sala, ngunit wala pa rin. Sa huli lumabas si Mang Tonyo mula sa likod ng branda, may hawak na tuwalya na ginamit niya sa paglilinis ng halaman. Nakita niya si Ariel at natigilan ng ilang segundo bago tumango bilang pagbati, hindi gaanong masaya. Umuwi ka na. Akala ko magugulat ka pa, itay. Mahina siyang ngumiti, inalis ang backpack at lumingalinga. Nasaan po si Clara, itay? Katahimikan. Inilagay ni Mang Tonyo ang tuwalya sa mesa, dahan-dahang sumagot, wala siya rito. Kumunot ang no ni Ariel, saan siya pumunta. Sabi niya, kailangan niyang pag-isipan ang kasal na ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa dibdib. Natigilan si Ariel sandali, ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa pagdududa. Ano po ang sinasabi niyo, itay? Saan pumunta si Clara? Bigla na lang umalis. Nanatiling tahimik si Mang Tonyo, walang idinagdag na paliwanag, ngunit ang katahimikan na iyon mismo ang nagparamdam kay Ariel na may isang bagay na hindi tama.
pumasok siya sa dating silid ng mag-asawa. Ang silid ay tulad pa rin ng dati maliban sa ito ay walang laman. Kalahati na ang laman ng aparador tinanggal ang kurtina. Ang maliit na orasan na dating nakasabit sa tabi ng kama ni Clara ay nawala rin. Lumingon si Ariel, hinawakan ang baso sa mesa, mahigpit ang hawak. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, itay, ano ang nangyari? Nagtalo ba kayo? Nagbuntong hininga si Mang Tonyo. Isang napakalalim na buntong hininga na parang gusto niyang ilabas ang lahat ng buwan na natipon sa kanyang puso. Pagkatapos ay tumayo siya, pumasok sa silid na halukay sa drawer at kinuha ang isang sulat, ang sulat kamay na iniwan ni Clara. Binasa ito ni Ariel ng tuloy-tuloy. Nang marating niya ang huling linya, dumilim ang kanyang mukha. Kung magiging maayos ang lahat, babalik ako. Kung hindi, alagaan mo ang iyong sarili. Inulit niya, ang kanyang mamata ay naging mabangis. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Mang Tonyo. Hindi, sabi ni Ariel na parang pinapakalma ang sarili. Hindi ito maaring mangyari. May kinalaman ba ito sa iyo, itay? Sa unang pagkakataon tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang anak ng direkta sa mata. Huwag ka nang manghula, tandaan mo lang na humihingi akong paumanhin. Ang sagot ay hindi. Kumpirmasyon, hindi rin pagtanggi, ngunit sapat na ito. Ibinagsak ni Ariel ang papel sa mesa. Namula ang kanyang mukha, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Kaya pala totoo ang masismis sa internet kayo ni Clara, itay. Walang sinabi si Mang Tonyo. Isang nakakamatay na katahimikan ang bumalot sa bahay. Ariel chuckled a dry laugh. Perfect, just perfect. I left the country to work, left my wife at home. Then the one who took her was my own father. Mang Tonyo clenched his hands, sat down and bowed his head. It's not what you think, but I have no words to defend myself. If you want to blame, blame both of us. Ariel's face was no longer angry, it was just empty. I never thought that from childhood to now. The only thing I would never think of losing was my trust in you, Father. He walked out of the house, leaving the door open, and his heavy footsteps echoing further down the quiet road. The sky was still gray, no rain, but people's hearts were broken. Bumaba ang gabi ng napakabilis. Tahimik ang baryo pagkatapos ng ulan, tanging ang huni ng makuliglig sa mga damo ang naririnig. Ang mahinang hagibis nga hangin sa matatayog na kawayan. Sa simpleng bahay na dating isang kanlungan ng kapayapaan, ngayon ay isang tahimik na digmaan sa pagitan ng dalawang lalaki na may isang dugo. Bumalik si Ariel bandang alas 9:00 gabi. Ang kanyang mukha ay malamig na parang bakal, ang kanyang damit ay basang-basa ng pawis. Wala siyang sinabi, hindi rin bumati sa kanyang ama. Tulad ngang dati, tahimik lamang siyang umupo, nagbuhos ngang tubig. Ang kanyang mata ay puno ngang pagtatantya. Kanina pa rin naghihintay si Mang Tonyo. Mula nang mag-usap sila kaninang hapon, wala siyang kinain, nakaupo lamang nang hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Sa loob niya ay isang labanan sa pagitan ng pagiging ama at ng kasalanan ng isang lalaki na nagmahal sa maling tao. Saan ka galing ngayon? Mahina niyang tanong. Sa bahay ni Tio Seis. Sagot ni Ariel, ang kanyang mata ay nakatingin sa bakuran, at marami akong narinig. Tumango si Mang Tonyo. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang ang tunay na bagyo ay nalalapit na sa mismong bahay na ito. Nakipagkita na rin ako sa abogado, patuloy ni Ariel. Sabi nila kung hindi pa legal na annulled ang kasal, ang anumang relasyon ni Clara sa panahong ito ay maaring ituring na paglabag sa moralidad ng kasal. Maari pa nga kayong kasuhan. Ang pahayag ay hindi banta kundi isang saksak na direkta sa puso ni Mang Tonyo. Hindi siya tumingala, ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga. Kung gagawin mo iyon, hindi kita pipigilan. Sabi niya, nangingini ang boses, ngunit hindi nag-iisa si Clara sa pagkakamali. Hindi nag-iisa sa pagkakamali, sigaw ni Ariel. Kaya pala inaamin mo ang katahimikan nito, ang kanyang sagot. Lumapit si Ariel, bawat salita ay binibigkas ng malinaw. Sa loob ngang ilang taon nagtrabaho ako ng husto sa ibang bansa, hindi makakain ng maayos, hindi makatulog ng payapa. 3 beses sa isang buwan ay nagpapadala akong pera. Ngunit dito, itay, malapit ka sa asawa ko at nakakatulog pa kasama niya. Dumating ang sampal ng napakabilis. Hindi ito galing kay Mang Tonyo kundi kay Ariel. Natumba si Mang Tonyo, tumama sa gilid ng mesa. Napunit ang isang gilid ng kanyang labi at dumugo, ngunit hindi siya sumigaw o umiwas. Umupo siya ng tuwid, pinunasan ang dugo gamit ang kanyang lumang manggas, pagkatapos ay tahimik na tumayo. Maari mo akong saktan, hindi kita sisihin, ngunit kung gusto mong magtanim ng galit-galitin mo kaming dalawa. Napatawa si Ariel nang mapakla ang kanyang mamata ay ligaw. Ano po ang ibig niyong sabihin?
Lumingon si Mang Tonyo, tinitignan ang kanyang anak na parang huling pagkakataon sa buhay niya. Mula nang pakasalan mo si Clara, iniwan mo na siya sa kanyang kaluluwa. Naalala mo ba kung gaano katagal matapos ang kasal ay umalis ka patungong Japan? Naalala mo ba kung kailan ka huling tumawag sa kanya? Umalis ka dahil gusto mong bigyan ng magandang kinabukasan, ngunit ang kailangan niya ay pagmamahal, hindi lang pera. Tuwirang sabi ni Mang Tonyo, kung mahal mo siya ng sapat, walang sinuman kahit ako ang makakapagitna. Natigilan si Ariel, umatras na parang ang masalitang iyon ay mas masakit pa sa suntok. Mabilis siyang huminga, malakas na binaksak ang kamay sa mesa. Kaya ngayon ano ang gusto niyo? Pakasalan si Clara, mamuhay bilang mag-asawa at ipahayag sa mga kamag-anak ito ang dating asawa nga. Aking anak ngayon ay asawa ko. Hindi sumigaw si Mang Tonyo sa unang pagkakataon. Wala akong gusto ko, lang maintindihan mo na hindi ko sinasadya. Ang lahat ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na dadalhin ko hanggang sa dulo nga aking buhay at hindi na mawawala. Namatay ang katahimikan. Napaupo si Ariel sa upuan, hawak ang kanyang ulo, bumubulong na parang nawawala sa sarili. Ano bang klaseng pamilya ito? Tumalikod si Mang Tonyo, pumasok sa silid at isinara ang pinto. Hindi nakalok. Ngunit ang pintuan na iyon sa pagitan ng ama at anak sa unang pagkakataon sa kanilang buhay ay tuluyang isinara. Bumalik si Clara isang tanghalingang Oktubre. Walang abiso, walang tawag, walang bagahe, tanging isang lumang backpack lamang. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatago sa kanyang halatang pagod na mukha. Nakatayo siya sa harap ng tarangkahan ng lumang bahay kanyang biyenan, o marahil ay dapat tawaging lumang bahay tahimik na naktagal na parang nag-aalinlangan kung kakatok o aalis na lamang. Ngunit sa huli ay itinulak niya ang tarangkahan at pumasok. Ang tunongang bisagra ay lumihang isang kalawangin at tuyong tunog na parang babala na lalapit na bagyo. Ang unang lumabas ay si Mang Tonyo. Makatapat silang nakatayo sa loob kang ilang segundo na parang kawalang hanggan. Walang ngumiti, walang umiyak. Ngunit sa mga matang lalaking iyon ay isang mapait na ginhawa na parang nabuhay siya muli at kasabay nito ay namatay din. Kumusta ka, anak? Ang boses niya ay naging magaspang. Mayos naman po. Mahina niyang sagot, nakatingin sa lupa. Bakit ka bumalik? Dahil hindi ko na kayang magtago habang buhay, sagot niya. Alam kong gumuwi na si Ariel. Tumango siya. Ang kapaligiran ay naging mabigat hanggang sa nakakapanikip. Lumabas si Ariel mula sa loob. Malabo ang kanyang mukha. Malago ang kanyang bigote at balbas at ang kanyang mga mata ay puno ng puyat at pinigilang galit. Umuwi ka na, matalim niyang tanong. Tiningnan siya ni Clara at bahagyang tumango. Alam niyang magsisimula na ang lahat o matatapos. Bakit ka bumalik? Lumapit si Ariel, tumataas ang boses para magpatuloy na manirahan sa bahay na ito kasama ang aking ama o para tingnan kung paano ako bumaksak. Hindi sumagot si Clara, tiningnan niya si Ariel, ang dating asawa, ang kanyang kabataan, ang kanyang sandalan, ngunit ngayon ay nakawata-wata na ang lahat. Sa mga mata niya ay wala ng pagmamahal, tanging galit at pagamak. Maari mo akong kamuhian, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit wala kang karapatang insultuhin ako ng ganyan. Wala akong karapatan, tumawa si Ariel. Pinagtaksilan mo ako kasama ang aking ama tapos hihingi kang karapatan. Sa pagkakataong ito si Mang Tonyo mismo ang lumapit, humarang sa pagitan nila. Sapat na, Ariel. Ipinagtatanggol ko pa rin siya. Ipinagtatanggol mo pa rin ang isang babaeng traidor kahit na asawa mo siya, sigaw ni Ariel. Dahil hindi na siya ang asawa mo, dahan-dahang sabi ni Mang Tonyo, bawat salita ay parang kutsilyo na humiwa sa puso. Sa sandaling itinapon mo siya, hindi ka na naging isang tunay na asawa. Nanahimik ang kapaligiran. Umakbay si Clara ng isang hakbang. Ayaw niyang magpatuloy ang pagtatalo. Lumingon siya kay Ariel, bumalik ako para tapusin ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Kumunot ang nuni Ariel. Pipirmahan ko ang papeles ng annulment. Alis ako sa bahay na ito. Wala akong kailangan. Ngunit hindi ko hahayaan ang sarili ko na maging target ng batikos ng tao. At ano ngayon? Galit na tanong ni Ariel. Bumalik ka lang para pumirmang papeles. Tiningnan niya ito sa unang pagkakataon ay tuwirang-tuwiran. Bumalik ako para ibalik ang kalayaan nating tatlo. Ang masalitang iyon ay nagpatigil kina Ariel at Mang Tonyo. Lumingon si Clara kay Mang Tonyo, namumuo ang luha sa kanyang nga mata. Patawad po dahil napamuhay ko kayo sa kasalanan. Mahigpit niyang kinuyom ang kamay ngunit walang nasabi. Tahimik lamang siyang tumango na parang isang paalam na hindi kailangan ng salita. Bukas ay aalis ako, sabi niya pagkatapos ay tumalikod at pumasok sa lumang silid. Dahan-dahang isinara ang pinto na parang hindi siya bumalik.
Nang gabing iyon 3 tao ang namuhay sa isang bubong ngunit 3 saradong pinto ang naghihiwalay sa kanila na parang 3 makakaibang mundo. Walang kumain ng hapunan, walang nagsalita ngunit sa pusong bawat isa ay isang matinding labanan. Ang babae ay bumalik hindi para pumiling sinuman kundi para wakasan ang kanyang sarili sa isang masalimuot na relasyon na hindi kailanman kinilala. Isang tanghaling makulimlim. Pagkatapos nga maaraw na puno nga matinding tensyon, nagpasya si Clara na linisin ang lumang silid na ang kanyang biyenan. Si Aling Susan ang babaeng pumanaw na ilang taon na ang nakakaraan ngunit laging naroon sa bawat detalyeng bahay. Mula sa lumang kurtina na may burdang bulaklak hanggang sa kupas na larawan ng kasal na nakasabit sa dingding na kahoy. Habang pinupunasan ni Clara ang alikabok sa kahoy, na aparador sa tabi ng kamabigla niyang natuklasan ang isang maliit at lumang kahon na nakatago sa ilalim nga nakatuping sweater sa pinakailalim na drawer. Kupas na ang kulay na kahon kalawangin na ang lock ngunit hindi ito nakakandado ng mahigpit. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo pagkatapos ay binuksan ang takip. Sa loob ay may ilang maliliit na gamit, isang pilak na hair clip, isang bot ng pabango na nawala na ang amoy, isang hardbound na kwaderno at isang sulat na nakatupi sa dalawa at dinikit ang gilid gamit ang lumang tape. Sa labas ng sobre nakasulat ang mapahilis na letra, kung isang araw ay makita mo ito, basahin mo ng mabuti at huwag kang umiyak. Mabilis ang tibok ng puso ni Clara, binuksan niya ang sulat. Hindi ito mahaba ngunit ang bawat salita ay parang nakaukit sa kanyang isip. Anak, maaring sa oras na mabasa mo ang liham na ito, wala na ako. Ngunit may mga bagay na ayaw kong dalhin sa aking libingan. Hindi ako ang tunay mong ina. Parang nanigas ang buong katawan ni Clara. Nanginginig ang kanyang makamay habang binabasa ang sumusunod na malinya. Ikaw ay resulta ng isang maling pag-ibig sa pagitan ng iyong ama si Tonyo at isang babaeng nagngangalang Celia. Nagmahalan sila bago ako dumating ngunit dahil sa pagtutol ng pamilya nagiwalay sila. Pagkalipas ngang maraming taon ng pakasalan na ako nga iyong ama biglang dinala kang babaeng iyon sa harap ngang tarangkahan at nawala. Hindi naglakas loob ang iyong ama na sabihin ang totoo. Nagalit din ako noon, nasaktan ngunit pagkatapos ay minahal kita. Lumaki ka na tinatawag akong ina, tinatawag si Tonyo na ama at tinatawag si Ariel na asawa. Ngunit hindi mo alam na hindi mo kadugo si Ariel. Isang matinding pagkahilo ang sumalpok sa ulo ni Clara. Napayak siya ng malakas hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lahat ng kinamumuhian niya, lahat ng pinagdusahan. Niya ay biglang gumuho na parang isang nakakagulat na tidal wave. Hindi niya kapatid si Ariel, hindi siya tunay na manugang. Kaya ano ang pinagdusahan niya sa lahat ng panahong iyon? Ako ay isang anak sa labas. Bulong niya, malaki ang nga mata at sumikip ang kanyang lalamunan. Ang sulat ay nagtapos sa isang madalian na linya. May karapatan kang malaman ang totoo, ngunit huwag mong sisihin ang iyong ama. Namuhay siya ng buong buhay niya para sa karangalan, hindi para sa pag-ibig. Kung sino man ang minamahal, niya patawarin mo. Dahil ang taong iyon ay walang iba kundi ang iyong ina, ang tunay mong ina na hindi mo kailanman nakita ang mukha. Tiniklop ni Clara ang sulat, nanginginig pa rin ang kanyang makamay. Lumabas siya sa silid, umagos ang luha. Nakaupo si Mang Tonyo sa beranda, ang kanyang nga mata ay nakatingin sa malayo sa ginapas na palayan. Itay mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Lumingon siya, nakita niya ang sulat sa kamay nito, puting-puti ang mukha at bumaba ang kanyang mata na parang naintindihan na ang lahat. Tahimik siyang yumuko. Dapat ko na sanang sinabi sa iyo ng mas maaga ngunit natakot ako. Natakot akong kamuhian mo ako ang iyong ina, ang buhay na nagtulak sa iyo sa paikot-ikot na landas upang makabalik sa lugar na pinagmulan mo. Walang sinabi ni Clara. Lumuhod siya at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi na po kita sinisisi, itay, ngunit kailangan kong malaman kung mahal niyo ba ang nanay ko. Mahigpit niyang kinuyom ang kamay nito, bahagyang tumango. Isang tao lang ang minahal ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Sa gitna ng lumulubog na araw, tahimik na nakaupo ang mag-ama. Ang lahat ng pader na nahihiwalay ang katayuan, ang relasyon ng dugo, ang mapahuhusga ay gumuho. At sa gitna ng abong sakit, isang kakaibang bagay ang nangyari. Nakaramdam si Clara ng ginhawa, hindi dahil nabura ang nakaraan kundi dahil sa wakas ay alam na niya kung sino siya. 3 araw matapos matuklasan ni Clara ang liham ng kanyang yumaong ina, hindi pa rin siya nakakabangon sa matinding emosyonal na pagkabigla. Halos hindi sila naghihiwalay ni Mang Tonyo. Sinimulan niya itong tawaging itay sa paraang hindi na nalilito.
sa kanilang relasyon kundi isang ganap na pagtanggap sa tunay nitong papel. Pareho silang namuhay ng tahimik sinusubukang iwasan ang batikos ng publiko. Ngunit ang gulo sa labas ay hindi pa natatapos. Kumalat ang sismis tungkol sa batang dinadala ni Clara sa buong baryo, mayroong maknaawa mayroong maknaawa walang bahala, at mayroon ding maknabibiro at ginagawang paksa ng pagtawa ang kwentong ito sa maabag-usap. At pagkatapos parang bumuhos ang lahat nagsampa si Ariel ang demanda isang demanda na ipinadala sa korteng munisipyo. Doon inakusahan ni Ariel ang kanyang ama si Mang Tonyo ng incestuous na relasyon sa kanyang dating asawa. Hiniling niya na ipawalang bisa ang lahat ng legal na halaga ng bagong kasal at sabay, na ipinahayag ang kanyang pahingi ng hustisya para sa kanyang sarili at para sa kanyang yumaong tunay na ina. Nang hawakan ni Clara ang fotokopi ng demanda na lihim na ipinadala sa kanya ng isang opisyal ng barangay upang makita na tigilan siya. Plano niyang kasuhan si Itay sa korte, tanong niya nangingini ang boses. Gusto niyang burahin ang pangalan niya sa pamilyang ito, sagot ni Mang Tonyo. Malalim ang kanyang mga mata dahil sa puyat gusto niyang sirain ang lahat pati na ang kanyang sarili. Ngunit kung mangyari iyon, haharapin ni Itay ang batas at ang bata ay magdadala ng pangalan na anak sa labas, sabi niya hawa ang kanyang tiyan. Hindi sumagot si Mang Tonyo, nakatingin lamang sa malayo kung saan lumilipat ang mga puting damo patungo sa palayan. Hindi ko hahayaan na mangyari iyon, sabi ni Clara na parang nagulantang. Kung kinakailangan lalabas ako sa korte, sasabihin ko ang lahat tungkol sa nanay ko, tungkol sa liham, tungkol sa katotohanan. Ngunit umiling si Mang Tonyo, hindi anak, hindi ko hahayaan na masira ang pangalan mo sa harap ng publiko kahit minsan pa. Pagkatapos ay lumitaw, ang isang taong hindi inaasahan. Ang kapatid na babae ni Aling Susan na nakatira sa isang nursing home 3 kilometro ang layo ay biglang bumalik sa baryo at nagpunta sa bahay ni Mang Tonyo na may seryosong mukha. Narinig ko na ang lahat, sabi niya, at may kopya akong lumang liham. Ako mismo ang tumulong kay Aling Susan na isulat iyon dahil natakot siya na isang araw kapag lumaki na ang bata ay kamumuhian kaniya. Natigilan si Clara, walang kasalanan ang bata. Ngunit ang karapat-dapat banggitin ay ang lalaking nasa likod ng pakawalan tunay niyang ina. Lumungkot ang boses ni Tia Susan, isang lalaking nagngangalang Mr. Santos. Sabay na tumingala sina Mang Tonyo at Clara. Sinong Mr. Santos? Ang lolo ni Ariel, sagot niya, ang taong dating pumilit kay Tonyo na hiwalayan si Celia noon. Siya mismo ang nagdala ng liham na nag-akusa kay Celia bilang isang masamang babae na naging dahilan upang mapilitan ang pamilya niya na lumipat at nawala. Pagkatapos ay nanahimik ang kapaligiran. Napaupo si Clara sa upuan, mahigpit na nakakapit sa upuan. Hindi niya akalain na ang taong nagtulak sa kanyang tunay na ina sa dilim sa buong buhay nito ay ang lolo ng kanyang dating asawa. Tahimik na pumasok si Mang Tonyo, kinuha ang isa pang kahoy na kahon na mas luma pa sa nauna. Sa loob ay may mga lumang liham ng pag-ibig, isang itim at puting larawan ni Celia at Mang Tonyo nung bata pa sila. Masigla silang ngumiti sa tabingang bisikleta at sa likod nila ay ang palayan na puno na ligaw na bulaklak. Ang pag-ibig na iyon ay hindi kailanman namatay, mahinang sabi ni Mang Tonyo, hinahadlangan lamang sila ng mga tao na mamuhay. Niyakap ni Clara ang larawan, umagos ang luha. Ngayon naiintindihan niya na ang bigat na dinadala niya ay hindi lamang bunga ng pag-ibig na kanyang pinili kundi pati na rin ang mana ng isang naunang henerasyon, ang nga taong pinahiwalay, nilinlang, tinatakan at inabandona. Kinabukasan ng umaga, sabay na pumunta si Clara at Mang Tonyo sa munisipyo. Nagsampa siya ng kontrademanda laban sa demanda ni Ariel kasama ang liham ng kanyang tunay na ina, kopya ng pahaya ng kanyang Tia Susan at iba pang lumang dokumento na may kaunayan sa insidente noon. Tumayo siya sa harap ng mga opisyal ng batas, matatag ang boses, kung nais ng inyong korte na suriin niyo ang dalawang henerasyon. At kung tunay na may katarungan, bigyan ninyo ang batang dinadala ko at ako ngang karapatan na mamuhay ng marangal ng hindi nagtatago sa ilalim ng pangalan ng sinuman. Isang Lunes ng umaga habang nakaupo si Clara sa bakuran, binabasa muli ang mga dokumento ng kontrademanda bago ang nalalapit na paglilitis. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng tarangkahan. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba ang isang kakaibang babae, matangkat na kasuot ng simpleng itim na damit ngunit matalas na tingnan hanggang sa nakakapanindig balahibo. Makapal ang eyeliner sa kanyang mamata, ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon. Hinahanap ko si Mang Tonyo at Bibi Clara. Ang boses niya ay may bahagyang accent sa Filipino ngunit malinaw at matatag. Lumabas si Mang Tonyo.
Agad niya itong nakilala. Dumilim ang kanyang mukha. Akiko, mahina niyang tawag. Kumusta? Bahagyang yumuko ang babae. Ako ang dating kasintahan ni Ariel. Sigurado akong naalala pa ninyo ako. Walang nagsalita. Biglang nanlamig ang kapaligiran na parang may hangin na namula sa malayo. Binuksan ni Akiko ang kanyang bag, kinuha ang isang folder ng mga dokumento at inilagay sa mesa. Ito ang makopya ng email screenshot ng mamensahe at maging ang audio recording na ipinadala sa akin ni Ariel. Doon malinaw niyang sinabi ang kanyang plano na bumalik sa Pilipinas upang gumawang gulo na magpapalabas sa publiko na kampi. Sa kanya pipilitin ang kanyang ama at si Clara na mamuhay sa kahihiyan at pagkatapos ay sasakupin ang lahat ng lupa na nakapangalan sa kanyang ama. Natigilan sina Clara at Mang Tonyo. Ilang buwan ko na itong pinigil. Ngunit ngayon alam ko na kung hindi ako magsasalita ang aking anak, ang batang iniwan ni Ariel sa Japan ay lalaki nang hindi alam kung gaano kasama ang kanyang ama. Ano ang sinabi mo? Nagulat na tanong ni Clara. May anak ka kay Ariel? Tumango si Akiko. Hindi inaalis ang tingin sa folder. Isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ipinangako sa akin ni Ariel na pagkakasalan niya ako, ipinangako niyang uwi kami kasama ang aming anak. Ngunit pagkatapos kong manganak nagbago siya ngang isip. Sabi niya kapag pumirma lamang si Clara sa papeles, mapupunta ang ari-arian sa kanya at pagkatapos ay babalik siya sa akin at sa aming anak. Naniwala ako ngunit nawala siya. Hanggang sa makita ko ang balita sa internet. Naintindihan ko na ang lahat ay isang pananamantala. Lumapit si Mang Tonyo, kinuha ang folder at binuklat ang bawat pahina. Malinaw ang madetalyeng audio recording sa USB boses ni Ariel na nagsasabi sa isang kaibigan, "Kailangan ko lang nasumpain ng mga taga-baryo siya. Ako ang biktima kaya makukuha ko ang ari-arian." Si Clara wala na siyang matitira, hindi na kailangang umuwi. Namutla si Ariel, bumuhos ang pawis sa kanyang no. Lumingon siya kay Akiko. Kalmado siyang nakaupo, pinapatahan ang kanyang anak. Bukod pa rito, patuloy ng presiding judge. Ang plaintiff na si Clara ay nagbigay ng sulat kamay na liham mula sa kanyang dating biyenan na nakukumpirma na siya ay tunay na anak ni Mang Tonyo sa isang babaeng nagngangalang Celia at hindi sila makadugo sa plaintiff na si Ariel. Ang sertipikasyon ay may madestigo. Kaya nagtanong ang isang hurado, walang relasyon ng ama manugang sa kasong ito. Tama, tumango ang presiding judge. Walang relasyon ng dugo sa pagitan ng magkabilang panig. Tumayo si Ariel at sumigaw, "Dati siya ang asawa ko." Tamangunit ngayon ay hindi na matatag na sagot ng presiding judge at walang batas na nagbabawal sa mga nasa hustong gulang na voluntaryong magpakasal. Kung hindi lumalabag sa batas ng dugo o sa kasalukuyang batas. Nanahimik ang silid. Umupo si Ariel sa upuan, puting-puti ang mukha. Gayunpaman, patuloy ng presiding judge ang paggamit ng plaintiff na si Ariel ng maling impormasyon, pinutol ng mga klip, paninirang puri sa iba at mga senyales ng pandaraya upang agawin ang ari-arian sa ibang bansa ay napakaseryoso. Kinuha ng opisyal nga korte ang isang bagong folder, mga dokumento na inilipat mula sa Japan kasama ang kumpirmasyon ng pinansyal na pera na inilipat ni Akiko kay Ariel. Sa kabuuan ay mahigit 600 milyong VND na convert sa PHP, around 1.3 MPHP ng walang malinaw na dahilan ng kontrata. Isang kopya ng pasaporte ay malinaw na nagpakita na ang tumanggap ng pera ay nangako na magtatayo ng pamilya kasama ang nagpadala. Batay sa lahat ng nakalap tinapos ng presiding judge, ang korte ay pansamantalang sinususpinde ang paunang paglilitis sa sibil at inililipat ang kaso sa Ahensya ng Investigasyon ng Kriminal para sa mga kasong paninirang puri, paggamit ng tiwala upang agawin ang ari-arian. Yumuko si Ariel sa mesa. Ang buong silid ay napunong bulungan. Tiningnan ni Clara si Mang Tonyo. Hindi siya ngumiti ngunit namumuo ang luhas sa kanyang mamata. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan kung saan ang kanyang anak ay hindi niya inaasahan na ipapanganak sa ganitong sitwasyon. Ngunit ngayon ito ang dahilan upang mamuhay siya ng tuwid. Tahimik na lumabas si Akiko. Ang babaeng hapon ay walang sinabing masakit na salita. Lumingon lamang siya at yumuko kay Clara. Sa unang pagkakataon at maaring sa huling pagkakataon, sa kanilang mamata wala ng biktima tanging pag-unawa lamang sa mababaeng nilinlang ng isang lalaki.
Sa pagtatapos ng araw ang korte ay nagkahiwa-hiwalay, isang tao ang dinala, dalawa ang nanatili at isang maliit na buhay ang patuloy na tumitibok ng payapa sa sinapupunan ng ina. Na parang alam na niya na sa wakas ay nabigyan na ng tamang pangalan ang katotohanan. Ang hangin ng taksibol ay dumating na may dalang amoy ng sariwang lupa. Ang palayan sa likod ng baryo ay nagsisimula ng bumuka, ang punla ng bigas at ang pulang putik na daan sa harap ng tarangkahan ng bahay ni Mang Tonyo na dating walang dumaraan sa loob ng maraming buwan dahil sa sismis ay ngayon ay may mga tuno ng sinalas ng bata at mahinang tawanan. Isang maagang umaga nanganak si Clara ng isang sanggol na babae. Pinangalanan niya ang anak na Luna Anahaw na nangahulugang payapang buwan bilang isang dasal para sa buhay ng bata na maging mas ganap kaysa sa naranasan ng kanyang ina. Nang manganak si Clara, mahina ang ulan. Nakaupo si Mang Tonyo sa beranda, nanginginig ang mga kamay nang marinig ang iyak ng sanggol mula sa loob ng health center. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay, hindi nangahas na tumayo hanggang sa lumabas ang nurse na may maliwanag na ngiti. Babae po, ligtas po ang mag-ina. Sa unang pagkakataon sa buong kuwentong ito umiyak si Mang Tonyo. Ngunit hindi iyon luha ngang pagsisisi o galit, kundi luha ngang isang ama at ngayon ay isang lolo na tinatanggap ang kanyang unang apo sa mundong ito na may tunay na pagmamahal na hindi na nakatago. 3 araw matapos dalhin si baby Luna Anahaw sa bahay, si Mang Tonyo mismo ang sumalubong sa kanyang manugang at apo, mas tama ay ang mahal niya at ang kanyang sariling laman at dugo. Binalot niya ang sanggol sa isang puting lana na kumot na siya mismo ang naghabi sa magabing walang tulog. Sa kanyang pisngi hindi pa natuyo ang kanyang maluha. Kamukha mo ang nanay mo, bulong niya habang tinitignan ang sanggol. Malalim din ang kanyang mata at may maliit na nunal sa kaliwang pisngi. Ngumiti lamang si Clara. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang puso alam niya na ang bata ay hindi lamang resulta ng pag-ibig kundi isang tanda ng pagpapatawad. Unti-unting nanahimik ang mataga-baryo. Hindi na sila nagtuturo. Isang bahagi dahil nailantad na ang katotohanan at ang isa pang bahagi ay dahil pagod na sila. Habang patuloy sila sa kanilang karaniwan at walang kulay na buhay, tahimik na nagsusulat ang maliit na pamilyang iyon ng isang bagong kabanata, nang hindi kailangan ng patunay, nang hindi kailangan ipagtanggol ang sarili. Si Ariel ay hinatulan ng 9 na buwan na suspindido na sentensya ng kulungan kasama ang administratibong multa at bayad pinsala sa dangal kina Mang Tonyo at Clara. Hindi na siya bumalik sa baryo. Paminsan-minsan binabanggit ng ilang kamag-anak sa hapunan ang kanyang pangalan, ngunit malambot na ang tono. Bumalik si Akiko sa Japan upang magpatuloy na alagaan ang kanyang anak. Bago umalis, binigyan niya si Clara ng isang pares ng pink na sapatos ng bata at isang sulat kamay na liham na isinulat sa hindi matatas na Filipino. Kahit hindi tayo makaibigan, umasa ako na lumaki ang iyong anak sa kapayapaan, isang bagay na hindi ko naranasan. Mula noon sa bahay na iyon wala ng pagtatalo. Wala ng anino ng sinumang nagtatago, tanging ang boses lamang ng bata na tumatawag. Sa kanyang lolo ang tunog ng lumang sandok na dumadampi sa sahig sa matahimik na hapon at ang mahinang pagpapakanta ni Clara kapag sumikat ang buwan. Isang bahay, 3 henerasyon at mga puso na natutunan kung ano ang kaligayahan pagkatapos ng matinding sakit. Minsan may isang estranghero na dumaan at nagtanong sa bata, "Nasaan ang lolo mo?" Tumakbo si baby Luna Anahaw. Hinawakan ang kamay ni Mang Tonyo at ngumiti ng malapat, "Nandito po si lolo. Pero tatay din po siya ng nanay ko." Nagtawanan ang lahat. Ngumiti rin si Mang Tonyo nang hindi na kailangan pang magpaliwanag, nang hindi na kailangan pang magtago. Dahil sa huli ang pag-ibig na iyon kahit na nagsimula sa mali ay namuhay ng toto at nagtapos ng tama. Sinasabi ng mga tao na ang isang babae na dumaan sa isang beses na pagkabigo ay hindi nakarapat-dapat sa isang ganap na kaligayahan. Ngunit ang buhay ni Clara ay isang kabalintunaan. Dati siya ay isang manugang, isang asawang iniwan, isang pangalan na tinawag ng buong baryo sa isang nakakadiring insidente. Nang incest, ngunit sa huli ay naging pinakamalakas na babae, hindi dahil hindi siya kailanman bumagsak kundi dahil naglakas loob siyang bumangon, magpatawad sa kanyang sarili at sa mga taong nagpasakit sa kanya. Ngayon habang natutulo ng payapa ang kanyang munting anak na si Luna Anahaw sa kanyang bisik at si Mang Tonyo ang kanyang tunay na ama na dating, kanyang biyenan ay tahimik na nagtitimpla ng kape sa beranda, hindi na kailangan pang magsalita si Clara. Ang lahat ng gulo ay lumipas na, ang lahat ng sismis ay humina na at ang nanatili ay isang bahay na puno ng mga lumang sugat ngunit na puno ng bagong liwanag. Mula sa paglalakbay ni Clara, ang matututunan ng isang tao na hindi
Laging darating ang kaligayahan sa pagpapakasal sa tamang tao sa tamang panahon. At hindi lahat ng umalis ay isang pagtataksil. Minsan ang nananatili sa isang kasal na walang pag-ibig ang siyang pinakamalupit. Na ang pag-ibig ay maaring maging mali sa katayuan, ngunit kung ito ay pinangana mula sa katotohanan, mula sa pagpapatawad at mula sa isang pusong walang hangad sa pansariling kapakinabangan, karapat-dapat itong respetuhin. Na may mga bata na ipinanganak sa gitna ng bagyo, ngunit sila mismo ang huling sina ng araw pagkatapos ng ulan, isang resulta na walang sinuman ang nagasam, ngunit siyang gumagaling sa lahat ng sakit. Sa huli, hindi pinili ni Clara na umalis, hindi dahil siya ay mahina, hindi rin dahil siya ay umaasa, kundi dahil naintindihan niya na ang katotohanan ay nangangailangan ng isang taong mananatili upang protektahan. Hindi siya namuhay upang sagutin ang mga sismis. Namuhay siya upang maging sandalan ng kanyang anak para sa lalaking nakamali, ngunit laging naglalakas loob na aminin ang kanyang mapagkakamali at para sa kanyang sariling puso. Isang puso na dating nakawatak-watak dahil sa maling pag-ibig, ngunit sa huli ay natutunan kung paano magmahal ng mas tama. At kung may magtatanong kay Clara kung nagsisisi ba siya, ang sagot ay nagsisisi lamang siya dahil naniwala siya noon na hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Ngunit ngayon naiintindihan niya na ang kaligayahan ay hindi nangangailangan ng pagpapala. Kailangan lamang nitong mamuhay ng totoo. Pagtatapos ng kuwento, ngunit simula rin ng isang bagong paglalakbay kung saan wala nang mga nakagapos na relasyon, wala nang nakaraang nagpipigil, tanging tapang na lamang upang magpatuloy. Isang bahay, 3 henerasyon at isang aral na dapat tandaan.